akin, wala mo nang magkukwentuhan, wala mo nang mag-text. Gusto ko na aminin nyo lahat ng pag-uusapan natin. Simula po kanina, punong-puno ng energy, punong-puno ng buhay mga pangarap. From the first sharer hanggang matapos tayo, ang taas ng energy. Pero ang tanong ng karamihan dyan grabe, nakaka-inspire. Paano ba nangyari sa kanila yan? Ano ba yung ginawa nila? Ang good news po, sa simpleng oras o minuto, na isi-share ko sa inyo, ipapakita ko sa inyo yung 4 na sikreto kung bakit naging multi-millionaire yung 4 na nagkwento. Handa ka na ba? Pakitanong mo nga katabi mo, handa ka na ba? Handa ka na ba? 100%. 100%. Hindi masasayang ang pagpunta nyo ngayon dito. Guys, believe me, listen. Mamaya, 100%. Lalo sa mga first-timers. Paglabas nyo sa kwartong to, ibang-iba ka na mag-isip, ibang-iba ka na magsalita, ibang-iba ka na kumilos. Yung bang pakiramdam nyo, para bang napakayaman mo na. Yes! Isimple mo ang title ko, 4 Pillars of Success. 4 na haligi. Para daw maging successful, ano dapat ang gagawin natin? 4 Pillars of Success. Kaya na po, habang nagkukwento po sa atin, si mentor o coach Odessa Vergara, meron siyang nabanggit. Sabi niya, to start daw sa negosyo to. Kaya siya naging multi-millionaire. Ang unang ginawa niya, she made a decision. So 4 pillars of success. Number 1, if you want to succeed in this business, you have to make a decision. Pakisabi nga, make a decision. Make a decision. Lahat ng galaw, lahat ng kilos natin, lahat siya mag-uumpisa sa ating desisyon. Alam nyo, kakatapos ng unang Olympic, very controversial po ang buhay ni Carlos Yulo. Tama? At nung inaral po ng konti yung buhay ni Carlos Yulo, 12 years old pa lang siya, bilang isang atleta, nag-i-enjoy sa gymnast. Ang sabi niya, gusto ko mapasama sa Olympic. At hindi na mapasama sa Olympic, gusto ko magkaroon ng medal, gold medal sa Olympic. Unang ginawa niya, nagdesisyon siya bilang isang atleta, mag-join sa Olympic, manalo ng gold medal sa Olympic. Lahat ba yun nagkaroon ng katotohanan? Si Miss Odessa po, ganun din. Karamihan ng mga top earners sa industriya, they started to make a decision. So ngayon lahat, mga first timer man kayo, hindi. Sa araw na to, September 29, 2024, gagawa tayo ng desisyon na sa araw na to, magmumula, magbago ang mga buhay nating lahat. So you have to start now. Let's say, decide now. Kailan ka maging desisyon? Hindi bukas, hindi next week, hindi sa October, sa November, hindi sa 2025. You have to decide now. Importante yung oras na to, wala tayong dapat sasayangin. Sabi nga dito, sabi nga, even a right decision is a wrong decision if it is made too late. Gusto ko mag-decide, gusto kong gawin ang AIM Global. Pero kailan mo nga gagawin? Mag-AIM Global ako next month, mag-AIM Global ako next year. Hindi. Kasi kahit tama ang desisyon mo, kapag hindi mo naman ginawa sa tamang oras, sayang din po ang mga panahon. Kaya nga importante itong araw na to to remind everyone na wala kayong dapat na oras na sasayangin. Make a decision to what? Make a decision to succeed whatever it takes. Pakisabi nga, whatever it takes. When you say whatever it takes to go on, wala na dapat gagawing mga complaints. Wala na mga angal-angal. Gusto mo magkaroon ng kotse, bahay, savings, travel? Gusto nyo ang buhay na mga nag-share kanina? Kailangan po, do this business whatever it takes. Kahit mapuyat, handa ba kayo mapuyat? Mapagod, magutom, patawanan,
magsakripisyo, magutom, okay lang yan. Okay lang yan kung alam mo naman na magbabago ang mga buhay ninyo. So do this business, whatever it takes. If you want to succeed in this business, ladies and gentlemen, dear leaders and distributors, make a decision to give up activities that will slow you down. Hindi mo biro ang magandang resulta. So from now on, seryoso ka sa ginagawa mo sa ating negosyo at kailangan lahat, ibig sabihin, lahat ng mga bagay na walang kinalaman sa mga pangarap natin, kailangan tanggalin niyo muna. Tulad ng mga kabataan, ang dami dito, iwas barkada muna. Iwas gimmick muna. Bawas muna yung panonood ng kung ano-ano mga TV o series. Bawas muna lahat ng mga gimmick. Kung gusto niyo magbago ang mga buhay natin lahat, lalo-lalo na yung mga nag-uumpisa pa. Do you agree? Na dapat sa mga panahon ngayon, yung mga bagay na walang kinalaman, kailangan tanggalin muna natin sa ating pang-araw-araw na gawain. Make a decision to stay away from negative people and non-believer. Alam niyo, kung kayo po ay kinikilabutan kanina, ako din po bilang kasama sa top management, nakakapangilabot naman talaga eh. Yung kinukwento ng mga sharer kanina, dati walang-wala, from ordinary distributor, ngayon extraordinary. Hindi po biro yung lifestyle na meron sila ngayon. Hindi po biro yung savings, yung kotse, yung house and lot, yung mga building. Ang iba sa kanila, nag-business lang sa global ng ilang taon pa lang. Pero ang ganda ng buhay. Tanong mo kayo, mga kaibigan, gusto nyo bang mangyari sa inyo lahat yun? Kung gusto nyo mangyari sa inyo lahat yun, kailangan from now on, iwasan nyo muna ang mga taong nagne-negative sa inyo. Marami ba ganon? Nasaan sila? Nakapaligid ba sa inyo? Sa bahay, sa eskwela, sa trabaho, kapitbahay, kaibigan, kamag-anak. Minsan yung mga taong close pa sa atin, ang mga pumipigil sa paglipat natin. Totoo ba yun? Nangyayari ba yun? Kapag nangyayari yun, nag-i-enjoy pa kayo? Kaya minsan, hindi tayo makalipat kasi lagi tayo nakatikis sa mga taong magnanakaw ng mga pangarap natin. Sabi ko nga lagi sa mga trainees ko, para makalipad ka sa umpisa, habang ginagawa ang global, pag bago pa lang kayo, learn the business. Iwasan ang mga negatibo, iwasan ang mga magnanakaw ng mga pangarap. Pero habang tumatagal naman kayo dito, yung mga discouragement, yung mga kontrabida, pwede mo nang i-entertain yan. Pwede mo nang kausapin yan. Pero pag kinakausap mo yung mga tao yan, be sure na kaya mo silang i-handle. Sa mga tao mag-discourage sa inyo, ladies and gentlemen, minsan, ang masakit sa industriya natin, habang binibuild nyo yung mga pangarap nyo, pag nagkaroon kayo ng kotse sa global, ang ibang kaibigan nyo, hindi nakikita ang kotse nyo. Ang ibang kaibigan nyo, nakikita nila sila walang kotse. Kapag kayo ay naging successful, hindi sila mag-celebrate ng success nyo. Kasi kapag kayo ay naging successful, makikita ng mga tao magnanakaw ng pangarap nyo na sila failure. Kaya nga sometimes they will do everything to pull you down. Yun ang gagamitin ninyo na inspirasyon. Huwag kang papayag na sila ang magdidikta ng mga buhay ninyo. Kayo ang naka-witness sa apat na nag-share kanina. Kayo ang nakakita at kayo ang nakarinig. At huwag kayong papayag na sabihin sa iyo ng kaibigan mo sa labas, hindi mo yan kaya. Sabi nga ng mga share kanina, kung nagawa nila, kaya mo rin gawin. Ang tanong, handa ka na ba? Nagawa nila, kaya mo rin magawin. Ano dapat yung gawin? Yung apat na yun, bago naging successful, umupo din sa sangkaterbang mga trainings, sangkaterbang mga company events. So again, right now, ang first pillar ninyo o haligi, if you want to succeed in this industry,
or in this business, make a decision na gusto niyo magbago ang mga buhay ninyo. At sabayan niyo pa, habang nag-decision ka, you have to commit to do the business very seriously. Tanong, seryoso ba kayo? Alam niyo, sa paninigaw, para sagutin ka ng babaeng iniirog mo o iniibig mo, kailangan seryoso ka sa paninigaw. Tama? Kasi kapag hindi ka seryoso, sagutin ka naman ng babae yun, hindi rin siya seryoso sa pagsagot sa iyo. Alam niyo, at this point in time, gusto ko rin po para patunay siya lahat. Gano'n ka seryoso yung mga leaders. Kanina po nabanggit, isa sa ating mga leader, top earners, na si Sir Rafi Vergara, ay nag-celebrate ng kanyang birthday today. Tama? Palakpan nga si Rafi Vergara. Happy birthday, Rafi! Kahit birthday mo, nag-commit ka na umattend sa ating company events ngayong araw na to. Seryoso? Ano? Pakitingnan mo kayo katarin mo, seryoso ba siya? Mukha bang seryoso? Seryoso! Tanong, ang kumpanya kaya seryoso? Today is Sunday, family day, church day. Tama? Marami po tayong mga ginagawa sa bahay, sa pamilya, pero nagbigay tayo ng oras na umaten ngayon sa Inares. Kaya ngayon pa lang po, ramdam na ramdam ko na. Lahat ng mga tao na nasa loob ng arena nito, ito ang next na magiging multi-billionaire kasi pinapakita mo gaano ka kaseryoso. Seryoso sa pakikinig, seryoso sa pag-video. Inanamnamin nyo ang mga kwento. Nag-take down notes kayo. Ina-absorb lahat ninyo. Yan ang isa sa mga sikreto. Make a decision to do this business very seriously. Next, commitment and interest. Kailangan pala, ano ba yung difference ng commitment and interest? Kung kami po ay nag-release ng announcement sa mga grupo yung announcement ni Sir Perry at Sir Jason, iba't-ibang grupo po yun. At nakakatawa kasi majority ng mga grupo, they're all interested and they're all committed na mag-reserve ng ticket para ma-invite yung mga guests nila at ng buong grupo nila. Doon pala makikita mo na yung gano'n sila committed, na sabi nga dito, when you are interested, you do it only when circumstances permit. Meron kasi mga distributor, umaattend na ngayon kasi walang ginagawa sa bahay. Para malaman kung kayo ay gano'n committed, kailangan when you are committed, you accept no excuses on the results. Gusto niyo ba ng magandang resulta? Malaking resulta! Ngayon pa lang, mag-commit kayo. Huwag na kayo umangal. Kung mahaba yung ating training, kung medyo pagod kayo, okay lang yan. Kung magbabago naman ang mga buhay natin lahat. Yan! At kasama sa commitment mo, to make a decision to never, ever quit. Pakisigaw nga, never, ever quit. Kaya nga tuwan-tuwa po ako sa apat nag-share kanina eh. Kasi kung yung po ay nag-quit, malamang majority ng tao dito ay wala. Can you imagine kung nag-quit po yung mga uplines ninyo, malamang wala kayo dito. Malamang kung nag-quit po ako noon, Sir John Aspirin, Sir Franz Miguel, lalo-lalo na ating visionary President Dr. Ed Cabanto, kung siya ay nag-quit, walang dumaming libo-libong tao na naging multi-millionaire. Ladies and gentlemen, gusto kong mariyanis yung lahat na kapag nag-stay ka sa ginagawa natin ngayon sa Global, kayo ang magiging instrumento para dumami ang magiging magbabagong buhay. Huwag ka mag-quit kasi marami ang nakaabang sa inyo. Ibang kaibigan nyo, kamag-anak ninyo. Never, ever quit. Pagkasabi sa tabi mo, never, ever quit. Bakit ka may gusto mag-quit? May kilala mo kayo nag-quit sa Global? Madami ba? Sino-sino yun? Best friend nyo nag-quit? Kaibigan, best friend, kaibigan. Kasintahan. Diba? Minsan yung mga unang nag-pay sa inyo, nag-quit na. Dati tuwang-tuwa, tapos nag-quit. Bakit?
Nahirapan po sila eh. Mahirap ba ang negosyo natin? Mahirap ba? Lahat naman pinaghihirapan eh. Ang good news niya, the beginning is always the hardest. Sa umpisa lang yan, mahirap. Pero habang ginagawa, matagal ang Game Global, dumadali para mo ba yung mga pangarap. Bakit mahirap sa umpisa? Wala kang alam. Wala kang pera. Wala kang knowledge. Wala kang experience. Pero habang tumatagal, naka 6 months ka na sa Global, naka 1 year ka na sa Global, kahit maliit pa ang resulta mo, pero yung kaalaman na pumasok sa utak mo, yun ang magpapayaman ng gusto sa inyo. Sa umpisa lang yan mahirap. Sa umpisa lang, just never give up. Alam mo, sa negosyo to, para itong karera ng kabayo. Sa karera, meron bang nauuna? Meron bang nahuhuli? Pero kahit nahuhuli kayo, kahit mabagal kayo, pag tuloy-tuloy kang nabiyahe, wala kang choice, ang punta nyo pa rin ay finish line. Correct? Pag may nahuhuli sa karera, may nahuhuli. Kahit nahuli ka, ang punta mo finish line. Alam nyo ba, kahit bumaba ka ng kabayo nyo, kahit nakarin mo, nasa tamang direksyon ka, ang punta nyo finish line. Kahit bumaba ka ng kabayo mo, nakarin mo, pag tamang direksyon, ang punta nyo, finish line. Kaya lahat ng mga tao dito, wala kang choice. Ang punta ninyo, finish line, yung success na gusto ninyong makamit. Are you with me? Kaya kasabi nga ni Carlo Berventura, tuloy ka lang. Sa Global, ang matira, sobrang yaman. Para alam nila na After you make a decision, eto na. Nakapag-decide ka na. Hindi naman pwede mag-decide ka lang. Kailangan after you make a decision, kailangan meron yung tawag na action. Diba sa action? madami ah. Alam mo, ang word action, very famous siya sa mga shooting, tama sa mga pelikula. Alam nyo ba, katanong galing ng artista? Kahit bankable na artista yan, hindi ang kikilos Kanina pa sila. hanggat hindi sumigaw yung direktor ng action. Walang kaya pa sa negosyo natin. Kahit decided ka na gusto mong magbagong buhay ninyo, kung wala na may action gagawin, walang mangyayari. And again, congratulations because the moment umattend ka sa event natin, uma-action ka na. Tama? Yeah! Ano yung action? Ito yung action na dapat yung gawin. Basic. Diba say basic? Basic! Kailangan meron kang prospecting. Kailangan alam mo yung invitation. You know how to present the business. You know how to close the sale. You must know how to follow up your prospect. Do one-on-one presentation. You have to attend trainings. And you have to share and use our products. And dapat meron kayong goal setting. Ladies and gentlemen, look at me. Sa tingin nyo kaya, kapag ginawa niyo ang action na yan, magkakaroon kayo ng magandang resulta. Imposible hindi ka makapag-create ng magandang resulta kapag may ginagawa kayo. Ngayon, ang pagdating mo dito, isa yan, part yan ng action ninyo. Pampatibay ng kaalaman para habang kayo ay nag-represent, kung prospect ng mga kaibigan ninyo, mag-very, very confident ka na yun. At syempre, ang isa sa pinaka-importante, lalong-lalo na sa mga bago, always communicate with your uplines. Nandiyan may mga uplines ninyo. Bilog-bilog palakpak para sa iba ating mga direct uplines. Yan lang ba palakpak sa ating mga uplines? Kung wala ang mga uplines ninyo, hindi niyo makikita ang magandang opportunity ng Game Global. Kaya dapat thankful kayo sa upline nyo. Communicate with your upline. Pero guys, meron tong twist. Ang mga upline dapat daw paniwalaan, sundin. Tama ba yun? Pero susundin lang po ang mga uplines kung tama ang mga itinuturo. Importante yun. Maging grateful ka sa upline kasi ang upline na naging instrument kung paano mo nakita ang Game Global. Pero
pipiliin mo ang susundin mo sa upline. Ano? Kailangan ang susundin mo sa upline laging based sa company policy. May mga utak naman kayo eh. Pag mali ang turo ni upline, ako magkasabi sa inyo, huwag yung